Anong nagagawa ng Duterte mo? Anong nagawa ng Duterte nyo sa loob ng 6 na taon? Walang ibang pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas. Si BBM lang, tandaan nyo yan. Unang-una yung Duterte nyo, anong ginawa niya? Nagdeklara siya agad ng war on drugs pagkaupo po niya bilang Pangulo. Anong ginawa niya? Inubos niya yung mga adik, yung mga pusher. Yung hindi natin alam na mga adik, anong ginagawa nila? Nagsusurrender sila sa barangay kasi takot na takot sila sa tukhang. Hindi naging maganda ang negosyo nating pulburon. Naging lugi tayo dahil sa pagtitiis natin ng 6 na taon dahil kay Digong na yan. Alam nyo ba ang kaibahan ng politiko sa mahirap? Ang mahirap, nagkakasakit dahil sa trabaho. Ang politiko, nagkakasakit pag may kaso. Anong pinagkaiba ng magnanakaw sa politiko? Bakit hindi mahuli-huli ng pulis? Kasi ang magnanakaw muna yan bago tatakbo. Pero ang politiko, tatakbo muna yan bago magnakaw. Kumusta kayong mga sangkot sa korupsyon, sa flood control? Nahihirapan ka na ba? Hindi mo na kaya? Huwag kang mag-alala. Sa sunod na botohan, tumakbo ka. Tapos, magnakaw ka ulit. Bakit hindi gawing herbal medicine ang makahiya para may lunas na sa mga politikong makakapal ang mukha? Ang korupsyon, maihahalin tulad mo sa usapang kalusugan. Kung ang Pilipinas ay pasyente, ang politiko, malala. Sila yung doktor na imbis gamutin ka, nanakawin pa yung internal organs mo para ibenta. Alam nyo ba ang pinagkaiba ng OFW sa politiko? Ang OFW, nagsasakripisyo para sa pamilya. Ang politiko, sinasakripisyo ang bayan para sa pamilya. Para sa mga senador dyan, tama na yung mga kakahiring nyo. Ang gawin nyo, gumawa na lang kayo ng bagong issue para tapos ang kaso. Tapos kaming mga Pilipino, magsisipag na lang kami ulit magtrabaho para may maibulsa kayo. Halatang kulang pa eh. Issue pa rin ba sa inyo yung flood control na yan? Kahit lumubog ang Pilipinas sa baha, walang pakialam sa atin ang mga yan, mga nasa gobyernong kurap. Kasi humihinga sa ilalim ng mga tubig yan, mga putsang inang buhayang yan. Akala nyo ba? Tigilan nyo nga yung pambabash nyo para sa mga kumuha ng pondo para sa flood control na yan. Di nyo ba naiisip? Binabaha rin sila. Binabaha rin sila ng pera. Kaya para sa mga anak ng mga kung sinong congressman o kontraktor yan, huwag nyo na tanungin ang magulang nyo kung bakit walang bakal yung mga ginagawa nilang flood control. Kasi naka-reserve na talaga yung mga bakal na yun para gawin ang kulungan ng mama at papa mo. Akala nyo ba? Pansin nyo, kahit yung mismong korap din, nagtataka. Sila na lang nag-uusap eh. Mismong mga korap din sa gobyerno. Sa dami ba naman ng luxury cars? Nasapawan sila nung mas korap
kesa dun sa kurap. Kaya buti pa yung flood eh, may control. Pero kayong mga magnanakaw, walang control. Corruption ba kamo? Yung mga taong gumagawa ng ghost project na yan, kaya silang iwasan. Di mo na sila makikita pag nabuking yan, kasi magtatago na yan. Pero yung taong nang ghost sa'yo, kahit di mo yan nakikita, maaalala mo pa rin. Ang puso ko na umibig sa'yo, ngayong ikaw ay mayroon ng... Pansin nyo yung mga nakaupong matataas na opisyal dito sa bansa natin. Pag hindi na kayang solusyonan yung kahirapan, sasabihin, huwag kang umasa sa gobyerno, magbanat ka ng buto. Putang ina, nakakasawa na magbanat ng buto. Nagbanat ka nga ng buto, lalo na dun sa tirik na araw, pero hindi sa future mo. Kasi nung nagbanat ka ng buto, yung malaking parte ng sahod mo, kinuha ng gobyerno. Para to sa mga supporter ng Duterte, anong sinasabi niyong si BBM ang may pinakaunang makakaalam sa mga budget na yan? O sa mga nakawa na yan? Kaya nga tahimik lang siya eh. Kasi wala siyang alam. Siya yung presidente na pinakamalinis. Si BBM lang. Siya lang ang presidenteng pinakamalinis na naging presidente sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Kasi lagi siyang naghuhugas ng kamay. Bakit nga ba kulang na kulang pa rin ang oportunidad sa ating bansa na para sana hindi na kailangang mag-abroad ni tatay, ni nanay, ni ate o ni kuya? Nakakapagod ng umasang may pagbabago pa, lalo na kung mismong gobyerno ang dahilan ng gulo. Kaya shout out po sa mga OFW families and parents dyan. Magtrabaho lang kayo ng magtrabaho. Huwag na kayong umuwi kasi madami pa kayong pinapakain na buhaya sa gobyerno. Kung ako ang presidente ngayon, isa lang ang sasabihin ko sa inyong mga Pilipino. Huwag niyong iasa lahat sa gobyerno dahil ang totoo, walang ibang makakatulong sa'yo kundi ang sarili mo. Gusto mong yumaman, pero tinatamad ka magnakaw. Kasalanan mo na yan.